COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Efren Palyurina dito sa COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, ang pananatili ng MECQ sa NCR at ang inaabangang paglipat nito sa GCQ with alert level system. Ang tinanggal na travel restrictions sa ilang mga bansa, ang paglulunsad ng VaxCert-PH at iba pang mga kaganapan. Marinig din natin ngayon ang ating frontliner of the week na ipakikilala ni Joy Kawayan Combatir. Ang special report naman ni Mari Boyle Saragona ay mula sa isang press conference ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 o HPAC. Ito'y tungkol naman sa kalagayan ng mga healthcare workers sa frontlines ngayon. At mula kay FEBC President Dan Andrew Cura, isang pagbubulay tungkol sa mga disappointment na nararanasan ng marami sa panahon ng pandemya. At ngayon, ang ating COVID Watch Balita. COVID-19 Watch. Sa ating COVID Watch News, naitala ng Department of Health o DOH ang highest single-day cases ng COVID-19 sa Pilipinas na umabot sa mahigit 22,000 ngayong linggo. Paliwanag ng ahensya dahil ito sa mabilis na pagkalat ng Delta variant sa bansa. Ngunit sa kabila nito, inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang travel restriction sa 10 mga bansa. Kabilang dito ang India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, UAE, Oman, Thailand, Malaysia at Indonesia. Paliwanag ng DOH, nasa moderate risk level na ang mga bansang ito. Kaugnay niyan, sinimulan na rin ang soft launch ng Digital Vaccination Certificate o VaxCert-PH para sa mga fully vaccinated. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na uunahin ng VaxCert-PH ang mga OFW at mga lalabas ng bansa mula Metro Manila at Baguio City. Una ring inihayag ng DICT na posibleng maging fully implemented ang issuance ng certificate sa susunod na buwan. Samantala, bago matapos ang pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila nitong September 7, nag-anunsyo ang pamahalaan na ibababa na ito sa General Community Quarantine with Granular Lockdown. Sa Granular Lockdown, hindi maaaring magkaroon ng movement sa isang lugar o sa kalye, bahay, gusali o compound lamang na may maitatalang kaso ng COVID-19. Ngunit binawi rin ito bago patuluyang maipatupad dahil sa kakulangan ng malinaw na guidelines. Dahil dito mananatili sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ status ang buong Metro Manila hanggang sa September 15 o hanggang sa maipatupad na ang GCQ with Granular Lockdown. Naging mainit rin ang usapin sa pagbili ng pamahalaan ng mga overpriced na medical supplies, kabilang ang personal protective equipment o PPE, face shields at surgical masks. Paliwanag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, nagkakahalaga ng 1,700 pesos ang isang PPE noong panahon ng pandemya kumpara sa binili ng Aquino Administration na 3,000 pesos kada isa noong 2015 at 2016. Kaugnay niyan, nagsagawa ng pagdinig sa Senado para imbestigahan ang kumpanyang Pharmaly na pinagbilahan ng pamahalaan ng mga medical supplies. Lumabas sa investigasyon na mayroong paid-up capital ang naturang kumpanya na nagkakahalaga ng 625,000 pesos, ngunit nakakuha ito ng bilyong halaga ng kontrata sa pamahalaan. Ngayong linggo rin sa ginagawang pagdinig, inisyuhan ng warrant of arrest ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na napag-alaman na opisyal din ng kumpanyang Pharmaly. Kasama sa kinasuhan ang ilan pang opisyal ng naturang kumpanya.
At yan ang COVID Watch News para sa COVID Watch Weekend. Ako si Grace Memenyo. Nagpapatuloy ang COVID Watch Weekend. Ang ating frontliner of the week ay si Jessie Vaquilar. Siya po ang head ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa Difun, Quirino Province. At para ipakilala siya, narito po si Joy Kawayan Combatir. Ngayong panahon ng pandemya, hindi lamang environment concern ang tinututukan ng isang Municipal Environment and Natural Resources Officer o MENRO. Pati disinfection ay sakop na rin ng kanilang responsibilidad. Ito ang isa sa mga assignment ng ating guest frontliner na si Sir Jessie Vaquilar, MENRO ng Difun, Quirino Province sa Cagayan Valley. Ibinahagi niya ang kanilang naging papel ngayong panahon ng pandemya at ang kanyang personal na pakikipaglaban sa COVID-19. Ako po ay isang MENRO at ang pangunahin po namin ginagawa ay ang see to it na ang aming munisipyo po ay free from littering at make sure ang aming market po ay malinis. Bumuo kami po ng disinfection team. Kami po ang nag-disinfect. Alam po natin na ang pandemya ay pangsaributang problema at in our municipality po, we do our part. Somehow, stop the spreading through disinfection and fogging sa lahat po ng mga government offices. We do the fogging. Hindi nila po solid waste, hindi nila po sa forestry, panatiling malinis po ang aming mga ilog. Kasama na rin po ang aming pakikipaglaban po sa pandemya. And in fact po, kakalabas ko lang po sa hospital. Ako rin po ay tinamaan na rin ng COVID. Kasalukuyan po nasa bahay ako ngayon, spending my 21 days. Talagang COVID is real. Hindi lang po ako, buong pamilya ko po inahawaan ko. Praise God po at sila po ay home quarantine lang. Kasi po ako ay diabetic, may ano po sa lungs ko. I need to go gamutan. Buti ko dito ako na ICU dahil ako po ay nabaksin na. Sabi ng doktor, pasalamat po kayo sir at nabaksin na po kayo or else natubo na po kayo. Yun din po isang kampanya namin na taga-government. Huwag na pong QC kung ano po yung available. Patira na po dahil ang ating kalaban hindi po nakikita. As of now, ito lang po nagpapagaling at matindi ang effect ng COVID talagang will make you weak po. Kunting hakbang lang, humihingal na. Praise God at ang aking asawa ay doktor din, frontliner at talagang minamonitor niya rin ako sa bahay. Kagaling ko lang po sa hospital. Costly po, needless to say, na 300,000 po ang nagastos. That's a challenge. Talagang naano po yung aming savings. Challenges, I'll go back again to work. Pero ngayon, I'll do a lot of precaution now. I've learned something. Ano po, ang kalaban hindi nakikita. Talagang always on alert na ilagay lahat ng ating mga PPEs. Kung talagang mask, mag-mask talaga. Face shield, mag-vitamin C po. Talagang masusulog dito yung vitamin C. Hindi madali ang nararanasan ng mga COVID-19 patient habang nasa isolation. Upang malabanan ang stress na dala nito, ibinahagi ni Sir Jessie kung paano siya pinalakas ng salita ng Panginoon at ng panalangin ng mga kapatiran. Ang ginawa ko lang po ay just read the Bible and memorize some verses. Mayroong acronym yan eh. Pag nagbasa ng Bible, mayroong case, command to follow, attitude to imitate, promise to claim, example to follow, and sin to avoid. And pray lang po ako. Sa church po kasi we have the prayer warriors praying for me and napakalaking tulong po yung ma-encourage kayo, makumusta ka, I'm praying for you, for your quick recovery. Napakalaking tulong po yun na meron kang kasama. Hindi mo literally nakasama pero you can feel their prayers talaga na talagang nag-work. Prayer works really. Ang tulong po at pati nurse po. Naniministeran ko na rin mga nurse na nag-round sa akin. And, I just told them to pray with them. Yan po yung aking nagawa. I just make my time, hindi ma-idle na meron akong ginagawa. Parang lifestyle na po kasi talagang to be a light and salt on the earth and to be connected as a rainbow or as a donkey willing to be used by God anytime, anywhere. Bilang isang ama, siniguro ni Sir Jessie na siya ay makapag-minister sa kanyang pamilya. Isa sa naging magandang dulot ng pandemya sa kanyang pamilya ang makapaglaan ng panahon kasama ang kanyang mga anak. As a family, I have more time with my family now. Since malilit pa sila, they need a dad, a figure dad to guide them. Dahil rin ngayon, wala silang pasok, nasa bahay lang sila, nakaka-online. And I just guide them there kung paano gagawin. I just make me closer with my family. More time for their food, play together, at more time spent with them.
and teach them how to pray. In fact, yung panganay ko, ako na nag-baptize sa kanya, water baptism sa bahay. Kasi talagang willing na siyang i-follow si Jesus Christ. Sabi nga, evangelism is a lifestyle. Dito sa family mo ay kailangan din ni Lord to receive the Lord as the Lord and Savior. Ibinahagi rin ni Sir Jesse ang mga lesson na kanyang natutunan ngayong pandemya. Lessons this pandemic, wala po tayong dapat sisihin. The Lord allows it for us to be near to Him. Sa napakalaki, as I've told you, yung tulong po sa akin spiritually, din pa yung family. At paggamit lang tayo kay Lord sa lahat ng mga kawani ng gobyerno. Let the light shine. Let us allow us to be used by God to really show love. When we show love, akin po ay really sacrifice my salary. I do some ayuda sa aking mga tauhan kasi janitor yung aking mga tauhan. They just have a meager salary. I give them ayuda out of my pocket and also contribute for them to really feel the love of God. It's not enough that you say God loves you, but let's just show through service sa opisina. Pagka one time, I volunteer to car wash their car. Kahit na ako'y hepe, I just allow them to feel na malakas pa ako and I'll do the cleaning of their car. Libre ko to. Para po mapil nila yung love ng Lord. Pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng service to them, and even money. Pag, sir, pahiram ng 5 ng ganito, hindi ko na papahiraman. Ito lang yung kaya ko. Sabi ko, sige, huwag mo na bayaran yan. Kung mayroon tayo, give lang tayo. Kasi sabi nga nila, want to receive, want to give. As the money goes to, they will be prepared for you. Give as you can. Sabi ng Lord, it's better to give than to receive. True enough, God bless me a lot. Nadodoble-doble pa. That's my prayer. God bless me that I could bless others as well. Give at it will hurt you. Kasi talagang wala tayong mula sa heaven. Kamagayan natin somehow feel the love of God through us. Sa huli, may mensahe si Sir Jesse sa mga kaparehong frontliner kung paano maging isang daluyan ng pagpapala sa iba. Just have faith in the Lord na everything ay inalaw niya ito and He will finish kung ano po ang sinimulan niyang mabuting bagay. Yes, I was a Bible that He will faithful and complete that ever started over our lives. And just be a vessel, channel of blessings po sa atin po. Pag po tayong sabi mo siguro sarili mo, ba't ako magbibigay? Ako mismo kailangan ko. Hindi yun yung prinsipyo ng Lord eh. Ang prinsipyo ng Lord, give. Alam po natin yung istorya sa Bible na a couple of coin na lang binigay pa niya kay Lord. Wala na siyang kakainin after that. Pero He just gave it and true enough, the Lord bless her. Yun yung gusto ng Panginoon. Iba yung niya ng financial eh. Hindi yung ipon ka ng ipon. Hindi yun eh. True happiness ay hindi nasusuka sa laki ng savings mo sa bangko, ilan ang ari-arian mo, but true happiness is allow yourself to be a channel of blessing. When you said the Lord, tatlong T ang iaaya natin kay Lord, our time, our treasure, and our talent. We'll give it to the Lord. And all of this na ginagawa ko is for Him to be glorified. Ang mga paalala ng ating frontliner ay siya ring sinasabi ng Biblia sa mga Hebreo 13:16 at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat Joy at salamat Sir Jesse. Samantala, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong pinansyal na suporta sa FEBC. Kung kayo po ay interesadong magsimulang tumulong, bisitahin lang po ang webpage na donatenow.febc.ph o kaya naman ay tumawag sa 0947-333-5605 para sa mga detalye. Maaari rin po mag-donate sa pamamagitan ng GCash. Sa pagpapatuloy naman ng COVID Watch Weekend, ihahatid namin sa inyo ngayon ang ilang highlights tungkol sa kalagayan ng mga health workers na inihayag sa isang press conference ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 o ang HPAC. Ito'y naganap nitong nakaraang Setyembre 3. Narito si Mari Boyles Aragona. Kamakailan ay idineklara ng World Health Organization na ang Delta variant na ang nangungunang dahilan ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.
Kasunod nito, sunod-sunod ang pagtatala ng mahigit 20,000 kaso ng sakit kada araw. Kasabay nito ay ang patuloy na pagko-collapse ng healthcare system sa bansa. Hindi lamang ito dahil sa maraming COVID-19 cases, kundi pati na rin sa kakulangan ng kakayahan na mabigyang pansin ang iba pang sakit o emergency cases dahil nakatutok nga ang maraming resources sa pagtugon sa pandemya. Sa gitna nito, isang malalim na problema ang kinakaharap ng bansa. Ang kalagayan ng mga healthcare frontliners na nag-aalaga sa mga pasyenteng apektado ng pandemya, maging ng mga pasyenteng may iba pang sakit. Bunsod nito, naglakas loob ng mga healthcare workers na miyembro ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 o HPAC na magpaabot ng kanilang saloobin hinggil sa kanilang kalagayan. Ang mga saloobin ito ay ipinahayag ni Dr. Maricar Limpin, Presidente ng Philippine College of Physicians, sa isang statement. Nangyayari na ang matagal na nating kinatatakutan at iniiwasan. Hindi na kayang tugunan ng ating healthcare system ang mga kaso ng COVID-19. Umaapaw na po ang mga tao sa emergency departments. Maraming hindi na nakakaabot at namamatay na lamang sa bahay o sa sasakyan habang palipat-lipat na naghahanap ng bakanting kama. Maraming healthcare workers ang tunay na pagod, umiiyak o nagre-resign na sa trabaho. Nagdudugo po ang aming puso at humihingi kami ng patawad sa mga pasyenteng kinailangang tanggihan dahil di na kayang ma-admit sa mga ospital. Marami rin po sa amin mga hanay ng mga manggagawang pangkalusugan ang nagkakasakit ng COVID-19. Nagbuwis ng kanilang mga buhay at minsan pati buhay ng kanilang mga asawa, magulang, anak, kapatid. Gayunpaman, despite everything, gagawin po namin ang lahat para matulungan ang sinumang mangangailangan ng healthcare hanggat kaya ng katawan, ng aming isip at ng puso. Kung magkukulang man kami sa kakayahan, humihingi kami ng pangunawa sa inyong lahat. Kasabay ng mga saloobin ay nagpaabot din ng mensahe ang HPAC sa pamahalaan hinggil sa mahigit 1 taon na nilang rekomendasyong polisiya na makakatulong sana sa pandemic response ng bansa. Ito ang pahayag ni Dr. Eileen Espina ng HPAC. Ang mga ginagawa po natin ngayon upang makontrol ang pandemyang ito ay hindi pa po sapat. Ang mga datos na inyong nakukuha ay hindi po tugma sa kung ano po ang tunay na nangyayari sa mga komunidad at mga ospital. Hindi po kami tumigil sa paggawa, pagtrabaho at pag-aalaga ng ating mga pasyente. At hindi rin kami tumigil sa pakikipag-usap upang mapabilis ang mga proseso ng polisiya at pag-aksyon mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Subalit, humigit 1 taon na po, nasaan na po ang mga solusyon aming isinulong? When will we see contact tracing efforts digitized, connected, and interoperable? Mayroon po tayong mga eksperto at teknolohiya para gawin ito. Ang kulang po ay political will at kumpas mula sa ating mga namumuno. Kailan po natin mapapaigting ang ugnayan ng mga lokal na pamahalaan at mga ospital sa One Hospital Command Center? Dahil wala po itong ugnayan na ito, napakahirap pong magpa-admit ang mga may sakit. Di lamang ang may COVID-19, pati po yung mga iba pa pong sakit. Ang ating mga pasyente ay nagpapalipat-lipat sa kahahanap ng bakanting kama o bakanting ospital at marami po sa kanila ay namatay na lamang sa kanilang mga bahay o sasakyan. Kailan natin matitiyak ang kaligtasan ng ating manggagawang Pilipino? Lagi nating pinaglalaban ang ekonomiya at kabuhayan ng ating mga negosyante. Pero ano po ang nakataya? Ano po ang kapalit? Buhay ng mga Pilipino. Hindi sapat na may guidelines sa trabaho at transportasyon. Dapat ang mga polisiyang ito ay mahigpit na ipinatutupad at inaayon sa bagong ebidensya. Halimbawa na lamang po, kulob na kulob ang mga bus at mga jeep. Sa isang kulob na lugar at mahabang biyahe, nababawasan po ang bisa ng physical distancing at pagsusuot ng face mask laban sa airborne transmission. Kung kaya naman, napakabilis kumalat ang sakit
sa napakaraming opisina at napakaraming pamilya. Kailan po mabibigay ang mga karampatang bayad at benepisyo para sa mga ospital at healthcare worker? Ang dami po nating unspent or misspent money. Kaya hindi po namin naiintindihan kung bakit hanggang ngayon hindi pa binabayaran ang maraming ospital at hindi pa pinagkakaloob sa mga healthcare workers ang mga ipinangakong benepisyo. Sa hanay nating mga mamamayan, malaki ang maitutulong natin sa ating mga frontline healthcare providers kung mananatili tayong sumusunod sa mga health protocol at tayo mismo ay nag-iingat at hindi nagpapabaya upang hindi mahawa ng COVID-19. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Sa dami ng mga disappointment na nararanasan ng mga tao ngayon, mahalagang pag-usapan natin ang mga maaaring idulot nito sa atin at kung paano natin dapat harapin ang mga disappointment sa buhay. Alamin natin sa pagbubulay na ihahatid ni Dan Andrew Cura, Pangulo ng FEBC Philippines. Iba't ibang uri ng mga reaksyon ng publiko nang manatili sa MECQ ang National Capital Region noong nakaraang linggo, sa halip na ilagay ito sa GCQ nang may kasabay na alert level system tulad ng unang ibinalita ng pamahalaan. Ang ilan ay pumabor sa hakbang dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 na sanhi ng Delta variant. Ang iba naman ay nagpahayag ng iba't ibang klaseng pagkabigo. May mga taong idinaan na lang ito sa biro. Parang perya na tong palabas na ito . Ang mga iba naman ay di makapaniwala. Nagawa nilang desisyonan ito sa loob lamang ng 24 oras. Nadismaya naman ang mga negosyante at mga gumastos ng malaking pera para makapaghanda sa pagbubukas ng kanilang establishmento na hindi naman pala matutuloy. Hindi napigilan ng ilan ang mag-react sa social media tulad na lang ng journalist na si Ces Orenia Drelon. Sa Twitter, sinulat niya, "Mahal na pamahalaan, hindi dapat kayo ganito na pabago-bago ng isip. May mas mabuti pa bang paraan ang dapat?" Tiyak na anuman ang gawin ng pamahalaan, babatikusin ito o papalakpakan, depende sa epekto niya sa mamamayan. May ilang bagay akong nais na ibahagi patungkol sa kabiguan at sa epekto nito sa atin. Hindi katapusan ang kabiguan, ginagamit ito ng Diyos para turuan tayo at hubugin tayo sa wangis ng kanyang anak. Una, minsay galit ang ibinubunga ng pagkabigo. Normal na reaksyon ng galit kung nabibigo ang isang tao dahil sa kapabayaan, kakulangan ng kakayanan o yung mga pangakong napapako. Nililimitahan ng Diyos ang mga ganitong klaseng galit. Wika nga ni Apostol Pablo, "Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala at huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo." Mga taga-Epeso, Kabanatang 4, Talatang 46. Maaaring kontrolin ang galit. Ito'y tanda ng karunungan. Hindi dapat galit ang kumontrol sa mga tao. Ang sabi nga ni Haring Solomon, ang magpapasensya ay mas higit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Kawikaan, Kabanatang 14, Talatang 20. Ang galit na hindi pinipigilan ay maaaring humantong sa kasalanan. Dapat maging handa kayo sa pagiging dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay hindi nakatutulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Santiago, Kabanatang 1, Talatang 19 hanggang 20. Pangalawa, Diyos pa rin ang may kontrol ng lahat. Sa bigat ng kabiguan, hindi malayo na minsan ay matukso tayong sisihin na rin ang Diyos. Ang dapat nating tugon ay tulad ng kay Jose sa lumang tipan na ipinagbili ng kanyang mga kapatid bilang alipin, o di kaya naman kay Job na pinahintulutan ng Diyos na dumaan sa napakatinding mga pagsubok. Kilala ng mga ito ang Diyos. Kaya ang sinabi ni Jose, "Totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano ng Diyos
na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas sa maraming tao sa taggutom. Henesis, Kabanatang 50, Talatang 20. Ang sagot naman ni Job sa Job, Kabanatang 13, Talatang 15, kung ako man ay patayin, maiharap lamang sa kanya itong aking usapin. Pangatlo, tama ang malungkot o magdalamhati dahil sa kabiguan. Nakaranas ang Panginoong Hesus ng kabiguan. Tinatwa siya ni Pedro, ipinagkanulo siya ni Judas at tinulugan siya ng kanyang mga alagad sa gitna ng kanyang pagtatangis bago pa man siya ipako sa krus. Nauunawaan niya ang ating pagkabigo. Para malampasan natin ang kabiguan, kailangan nating tanggapin ito na karanasang nagdudulot sa atin ng sakit. Kailangan din nating ipahayag ang damdaming ito. Gagaan ang pagkabigo sa ating pagluha at sa ating pagdadalamhati. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng loob, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Kawikaan, Kabanatang 13, Talatang 12. Pang-apat, maghanda tayong magpatawad. Tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad na magpatawad tulad ng pagpapatawad ng Diyos Ama. Ang Panginoong Hesus mismo ang mabuting halimbawa kung paano tayo tutugon sa pagkabigo na idinulot ng ibang tao sa atin. Kailangan nating hingin ang tulong ng Diyos upang magpatawad. Maaaring sadya tayong binigo o nasaktan ng iba. Kailangan pa rin patawarin natin sila. Hindi sasayangin ng Diyos ang mga nararanasan nating kabiguan. Gagamitin niya ito para dalisayin tayo. Huwag din natin sayangin ito, bagkus gamitin natin para matukoy natin ang ating mga kahinaan at mga pangangailangan natin ng biyaya ng Diyos. Ama namin, tunay nga pong kami ay bigo, lalong-lalo na sa aming mga nararanasan dito sa aming bansa, gayon na rin sa mga nangyayari sa buong daigdig. Nakapanlulumo, Panginoon, at nakapanghihina. Kaya tumihingi po kami ng kalakasan galing sa iyong banal na Espiritu na pagtibayin mo kami na sa aming pagdaan sa pagkabigo, kami ay maaaring makaranas ng kaginhawahan na nanggagaling sa iyo upang maintindihan din namin ang kalagayan ng mga taong nasa aming paligid at maaari rin namin silang itaas galing sa kanilang sariling pagkabigo. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. At yan po ang kabuuan ng COVID Watch Weekend para sa linggong ito. Salamat sa inyong pagsubaybay. Alalahanin natin lagi na normal lang ang ma-disappoint, pero kaya nating mapagtagumpayan ito dahil hindi ito ang hantungan ng lahat ng ating mga emosyon. Ito po si Efren Palyurina para kay Heidi Sampanga. At ang lagi naming pabaon sa inyo, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas. Kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo, para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.